Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Nagkagulo na ang Senado, isang senador sisibakil dahil sa pag-leak sa media ng detalye ng executive session ng mga senador patungkol sa usapin ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Mga senador nagwawala sa galit, Sino kayang sisibakin masisibak mga kaibigan? Antad na ang traidor sa Senado at pananagutin sa paglabag ng batas. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, pinaimbestigahan na ng mga senador sa Senate Committee of Ethics ang nakarating sa media na detalye mula sa executive session at kung sino ang mga senador na mga responsable dito. Sa ginawang plenaryo ng Senado, uminit na agad ang ulo ng mga senador dahil sa paglabas ng mga detalyeng patungkol sa kanilang ginawang pribadong executive meeting patungkol sa confidential at intelligent fund. Ito'y matapos pumalag si Senator Jinggoy Estrada sa plenaryo dahil may lumabas sa isang news website ng isang media outlet na may sister company na isa ding sikat na media outlet. Ito'y patungkol sa siyam na senador na sumuporta di o mano sa pagbabalik ng 625 million peso confidential fund sa tanggapan ng Office of the Vice President or OVP at Department of Education or DepEd na hindi pinahihintulutan ng Kamara. Nabanggit sa nasabing artikulo ng news website outlet na ito na sila Senator Robin Padilla, Senator Christopher Bongo, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Jinggoy Estrada, Senator Lito Lapid, Senator Francis Tolentino, Senator Cynthia Villar at Senator Pia Cayetano na sumusuporta di o mano sa pagbabalik ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sabi pa ni Senator Estrada, dapat ipatawag sa Senado ang media outlet at ibunyag sa kanila kung sino ang lumabag sa kanilang rules at nag-leak ng impormasyon sa kung ano ang nangyari sa executive session. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na sa ilalim ng Section 129 ng Senate Rules, sinumang senador na lumabag ay maaaring ma-expel sa Senado sa 2/3 votes ng lahat ng mga senador. Ayon naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, dapat managot ang responsable sa pag-leak ng impormasyon. Anya ng mga senador sa tagal na nilang nagsiservisyo bilang senador or congressman, ngayon lang nangyari na nag-leak ang kanilang mga executive session. Naisulat din sa media outlet na ito na sila Senator Sani Angara, Senator Francis Escudero, Senator Rapi Tulfo, Senator Aquilino Pimentel III at Senator Risa Hontiveros ay labag umano sa pagbabalik ng confidential fund sa Office of the Vice President at ng Department of Education. Dagdag pa ni Senator Jinggoy Estrada, wala di umano itong katotohanan at wala di umanong nangyaring butuhan sa confidential fund at mali-mali di umano ang report na inilabas na report ng news media outlet na ito. Kaya naman, nang lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sa tingin ko lang na wiretapping kayo dyan, mayroong nagmo-monitor sa inyo dyan. Hindi na maalis ang korupsyon, minana na lang yan at cancer na ng politiko. Pati ang tunay na naglilingkod sa bayan na dadamay. Bilang dapat expulsion ang parusa, katrayduran yan sa bansa. Bitay dapat para di pamarisan.
paano na lang kung endangered ang bansa at isinawala? May mga taong pag nabayaran ay magpapakulong for the hope that one day ay makakalabas. But the damage is done. Di dapat pamarisan. Dapat wala ng executive session o meeting Dapat ikulong na agad mga kaibigan, di ba? para transparent lahat ang plano. Wala namang masama kung malaman ng taong bayan kung pabor sila na bigyan ng confidential and intelligent fund ang OBP at DepEd. Tama lang naman na may CIF para magamit sa pagtupad ng tungkulin ng pangalawang Pangulo. Dapat lang na maparusahan at mapatalsik kung sino ang huda sa Senado at dapat ipaalam sa publiko kung sino yon. After the naming in the House of Representatives, now Senate is facing a problem in leaking information during the executive session. Hope the leaker will be named soon. End Department quote. order is consistent with the law. But I am very open to hear His Honor's concerns kung meron dito sa department order na inconsistent. Kasi isa po ako sa naniniwala na hindi talaga dapat nagsusupersede ang Correct. isang department order. We are one with that. And I let the record show that the minority floor leader is nodding his head because for more than a decade, magkakasama kami always reviewing these department orders. Hindi ho tayo Okay. nagtotolerate na nag-e-exist. Exactly. So nagkakaisa po tayo dyan, Mr. President. Pero dito po sa RA 5546, Mr. President, Your Honor, Madam, totally pinagbabawal ang any form of collections, voluntary or otherwise, except Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and then donors for the support of Barrio High School. And I have a definition of Barrio High School with me. Never did this RA mention about PTA. Yes, Your Honor. We noted that the mention of PTA is now in that department order. Upon further review and discussion with the DepEd, we are now looking at the entirety of RA 5546, wherein it states Nag-mute na ata. Hindi. Yes. Thank you. Mr. President, when we look at RA 5546, Section 1, and I will read it again, the sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from 1, school children, 2, students, and 3, teachers are hereby prohibited. So in the case of the PTA, Your Honor, what has been the policy of DepEd since 1969, just to be clear, it is not the policy of this administration alone, but since 1969, no, minana nila ang policy, is that there is a total ban on collection from the children, the school children, the students, and other teachers. But they recognize PTA as a separate entity that on their own have their own rules and guidelines and may on their own come up with fundraisings that are voluntary in nature. Fundraisings. Okay. Well, Can just to be clear, Your Honor, Okay. that is my own choice of words, That's Mr. your own choice of President, words. yung fundraising. No? I Okay. use it generically po, Madam, Mr. President. Meron ba diyang batas na kung saan, batas tayo, dinidefine ang meaning and function ng PTA? Alam niyo po ba yun? na Dito meron? sa RA 5546, wala hong banggit Wala. ng PTA. Tama. Wala Pero po. I will ask DepEd if there are No, any don't other... ask DepEd. Ako You na don't bahala. need to know. Okay. Ako na bahala. Yes, Mr. President. PD 603, December 10, 1974, dinefine ang meaning ng PTA. At nowhere here na nagsasabi ang PTA pwedeng mangolekta. Ang sinasabi dito, ang PTA ay isang programa, samahan, na para tulungan ng mga estudyante sa kanilang academic performance. Kung ano mga problema ng estudyante, anong problema ng mga magulang at teachers tungkol sa estudyante to enhance their participation sa eskwelahan, yun po yung purpose. Look at PD 603, ma'am. I'll give you a minute. PD 603, December 10, 1974. It is a forum being provided by the law para yung mga magulang at ng mga estudyante at guro ay magkaroon ng pagkakataon mapag-usapan yung welfare ng mga estudyante.
Yung pong pinakabuod. Mr. Never doon sa PD na yan did mention na pwedeng mangolekta ang PTA ng contribution o collection para sa mga proyekto ng anumang mga proyekto sa isang eskwelahan. Yes. Mr. President, I will respond to his Honor's observation on the definition of PTA. Umpisahan ko po kung ano tong PD 603, no? This is the Child and Welfare Code. Familiar po tayo dyan. It's basically a law that governs, is meant to protect children. And Section 77. Section 77, just to be clear, malawak ho itong batas na ito kasi ito din ho ang naging foundation ng Foster Care Act na naging basis ng mga amendments natin on foster care law. So it's a very general law, quite detailed, no, in various ways of protecting children. So there is a section on home and school, chapter 2 po ito. And Article 77, as his honor correctly points out, mentions Parent-Teachers Association. It states every elementary and secondary school shall organize a Parent-Teacher Association for the purpose of providing a forum for the discussion of problems and their solutions relating to the At yun na nga mga kapanig, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.